Maayong buntag sa tanan, no, mga madinaugon, no. I thank God for the opportunity and the privilege, no, nga makashare karong kabuntagon, no, bahin sa pulong sa Ginoo. No? So before we start, let us pray. Hallelujah, Lord. We just want to thank you, God, ani nga kabuntagon, Lord. We thank you for your presence. We thank you, O God, for today is the day that you have made, and we will rejoice and be glad in it, O God. Lord, karong kabuntagon, Ginoo, we just want to thank you, Lord, for all the things that you have done and will still be doing in our lives, Lord. Salamat kay Lord that we are now ready to receive our portion, O God. We thank you for your direction. We thank you for your wisdom. We thank you, O God, nga imong presensya, Lord, karong kabuntagon, maga-minister sa matag usa namo ka kinabuhi, Lord, sa matag usa nga panimalay ug sa matag usa nga dalunggan nga naminaw sa imong pulong karon, Lord. We thank you. We love you so much, O God. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. No? So, maayong buntag sa inyong tanan. No? So, this morning, no, I will be sharing to you about the storms of life. No? So, what are your storms right now? So, unsa may mga storms sa imuhang kinabuhi karon? No? Is it financial storm? No? Physical storm? Relational storm? No? Na nagmahay, no, nasakitan, or dili bakaha, no, mga spiritual storm, no. So what are your storms right now, no? But first and foremost, we must understand that storms are real. Amen. So ang storms, no, kini mga bagyo or uno sa atong kinabuhi or mga problema nga moabot sa atong life, tinuod ni siya, no, og dili gid ni malikayan, no, naa gid ni siya. And then storms also are beyond our control, no. So naapoy mga pangitabo sa atong kinabuhi nga dili gyud nato mapungan, no, kanang maabot gid siya ba, no, maabot gid siya di nato mapungan, no. And then so today, no, we will find out kung unsa o para asa ang mga storms sa ato ang life, no. Unsa man ni nga mga storms sa atong life, no, para asa man ni, no, unsa may kahimuan ani sa ato ang kinabuhi karon, no. So the storms of life, no, number one, will reveal the nature of our faith, no. Kini di ay mga storms sa ato ang kinabuhi, diha nato makita kung unsa ang nature, meaning to say unsa ang kind, unsa ang manner, unsay class, unsay type, unsay variety, no, sa atong faith diha sa Ginoo, no. So meaning to say, kini di mga storms pag moabot day nga storm sa ato ang life, diha di ay madayag, no, diha nato di makita, no, diha nato masuta, no, kung unsa klase ang atong pagtuo diha sa Ginoo, no. In Luke chapter 8 verses 22 to 25, no, when Jesus calmed the storm, no, when Jesus said to his disciples, no, ningon si Jesus sa mga disciples nga, let's cross to the other side of the lake, no, ningon si Jesus nga manabok sila dito sa pikas. So they got into the boat, no, kauban sa mga disciples ni Jesus, and when they sailed across, no, to make the long story short, no, nasadya nga nanakay na sila sa barko, and then si Jesus, no, nag-take nap sa siya or natulog sa siya, and then iyang mga giabot man nga naay fierce na storm, no, sadya nga nana sila sa baruto ba, no, giabot man nga naay fierce na storm niya, nagsugod na ang tubig, no, ug sulod sa baruto, no. So ang mga disciples, no, nagpanik sila, no, nanghadlok sila kay, no, kusog man kaayo, no, fierce storm, no, came down on the lake, and the boat was filling with water, and they were in real danger, no. So ang mga disciples, what they did, no, nisinggit sila, no, nisyagit sila, no, master, no, we are going to drown, no. Ninawag na sila ni Jesus, no, nga tabang, no, tungod kay balunod na ta, no. When Jesus walked up, no, he rebuked the wind and the raging waves, and suddenly the storm stopped and all was calm, no. Then he asked them, where is your faith, no. So sa naday point sa atong life, no, nga pag naay mga storms, no, of course our first and initial reaction nato, no, siguro magpanik ta, no, tungod kay naagyo yung mga storms that is beyond our control, no. But una nato dumduman, no, dili nato kalimtan, no, nga sadya di nga naay mga unos or mga problema nga atong gipangagian, ang una di ay nga gipangita sa Ginoo is our faith. Amen. So ang first di ay, no, nga pangutanan ni Jesus, where is your faith?
Mauna nga they realize no this time no tungod kay kini nga mga disciples no, they were experienced fishermen no, mga kuyaw ni sila, mga eksperensyado ni sila. And I believe no dili ni ang first time no nga nakasinati sila og storm no. But they recognize no nga kini nga storm no beyond our control na ni no, dili na ni nako kaya no. Muna nga what they did, nagpanic sila no, pero bisag unsaon di ay natog panic no, bisag unsaon di ay nga mahadlok ta, bisag unsaon di ay nga mataranta ta, ang una di ay nga pangitaon sa Ginoo ang ato di ay mga faith. Amen. So this morning, where is your faith no? O dili ba kaha kumusta man no ang imuhang pagtuo diha sa Ginoo no? Sa diha nga naa kay giagian karon no, naay mga storm sa imong life, where is your faith no? Munang una nga pangutana ni Jesus no. Siguro sa imuha karon nga naglantaw ka no, naay mga storm sa imuhang life that is beyond your control no. Makaingon ka nga, Lord, dili na gid ako kaya no, di na ako kabalo, sakit akong ulo, di na ako katulog no, libog na ko Lord, unsa akong buhaton ani no. But I tell you no, ang respond ni Lord, where is your faith no? Ang una di ay gipangita sa Ginoo no, dili di ay mataranta si Lord no nga kanang nagpanik na ta no, si Lord chill ra kayo no, relax ra di ay kayo. Ug sa diha di ay nga natay giagian nga storm sa atong life, ang gipangita di ay ni Lord ang atoang mga pagtuo. Amen. So mauna nga karong kabuntagon no, we should seek to live our faith at every moment of every day. Atong i-exercise kanunay ang ato ang faith no. In times nga naay mga storms sa ato ang life, atong i-exercise no, mo believe ta no that all things are possible in the Lord no. Wala imposible sa Ginoo because He is the God of the impossible. Amen. Walay lisod sa Ginoo. Mo nagingon sa word the Lord, is there anything too hard for the Lord no? Naabay lisod kayo, naabay mga butang nga dili kaya buhaton sa Ginoo. So this morning, let our faith arise. Regardless kung unsa atong storms karon, let our faith arise. Keep on believing. Have faith. No? Do not be dismayed. Do not be discouraged. No? Wala pa na human si Lord. No? But gasugod pa lang si Lord when we arise our faith. Amen? Ikaduha, no? If there are storms in our life, no? It also reveals the strength of our commitment. Amen? I really love this, no? Diri di ay nimo makita, no? Diri nimo masuta, no? Diri nimo masayran, no? Kung unsa ka kusgan, no? Ang imuhang commitment diha sa pag-serve sa Ginoo, no? Muna nga pag naa di ay mga storms sa atong life, diha day nato makita kung unsa ta ka responsible no, kung unsa ta ka dedicated, committed no sa pag-serve diha sa Ginoo. Nanindot kay no nga pag mulabay di ay ang mga storms sa atong kinabuhi, uy dira na to makita no nga agoy no, ingon ani pa di ay kakusgon ang akong commitment sa Ginoo no. Dili lang ko replyan sa ako ang crush no. Grabe, mura na din kong ma-discourage no. I-sin zone lang ko sa akong cell group no. So, kanang mga inana nga mga butang, no, wala na siya nagbase, no, sa strength, no, wala na, dili na kusog pa ang atong commitment diha sa Ginoo. But when we have the storms in our life, it reveals the strength of our commitment. Hallelujah. Amen. So nindot di ay ang storm sa atong life. Tungod kay diha di ay nato masuta, diha di nato makita, no, kung unsa ka kusugon ang atong dedication or ang atong commitment diha sa pag-serve sa Ginoo, no? Munang giingon, no, nga sa bago pa ta naka-encounter, no, nga naka-receive ta og first love, no, nga gikan sa Ginoo, no, father's love, no, naka-experience ta, no. Sa bago pa ta naka-encounter, no, napalanta sa 3 days ka-encounter ha, no, atong mga utok kay ng Lord, no. Ako yung itugyan gid na ako kinabuhi sa imo Lord, ako yung i-commit akong life sa imo Lord, nga tibuok na akong kinabuhi mag-serve gyud ko sa imo. Tibuok na akong kinabuhi Lord, walay makapabulag sa ako Lord, bisag unsa pa na nga mga storm sa life Lord, wala gyud makababag sa akong pag-serve sa imo ha. But you know what? Along the way, amen? Along the way nga naay mga storms nga giagi sa ato ang mga kinabuhi, diha di ay nato makita, no? Kung unsa di ay kakusugon ang atong commitment diha sa Ginoo, no?
Munang giingon, no? If you don't plan to live the Christian life totally committed to knowing your God and to walking in obedience to Him, then don't begin. Amen? Kung wala kuno kay plano sa imuhang Christian life, nga imuhang ikumitar, ikumit imuhang life ba nga to knowing our God and to walking in obedience to Him, then don't begin. Kung wala kay plano, no? Kung wala kay plano nga i-commit nimo ang imuhang kinabuhi sa pagkaila diha sa Ginoo, no? O sa pag-obey diha sa Ginoo, then ayaw na lagsugdi, no? For this is what Christianity is all about. Christianity is all about knowing our God and to walking in obedience to Him. If you have no intention of letting Christ rule in your life, then forget Christianity. It's not for you, no? Mura lang ka og nagpakilig pero wala di ay nimo gisugot, no? So dili gyud magpaasa, no? Mura bag ka na nag-serve sa Ginoo pero murag dili gyapon committed, no? So dili inana, no? Dili na lang magpaasa-asa, no? Tungod kay ang Christianity is all about commitment, no? It is a lifelong commitment in every season, no? Jesus thought that our highest priority must be our relationship with Him. This must be our priority or highest priority, and that is our relationship with the Lord. Not our relationship with other people, but our highest priority must be our relationship with the Lord. Our highest priority is not our families. Our highest priority is not our job. Our highest priority is not our ministry, but our highest priority is our relationship with the Lord. Amen? If anything detracts you from that relationship, that activity or that person is not from God. Kung kini nga tao or kini nga buluhaton, no, nakapadistract sa imuhang relationship diha sa Ginoo, then I tell you, it's not from the Lord. God will not ask you to do something that hinders your relationship with Christ, no? So akong utruhon, kung unsa man nga mga butang nga nakapababag sa imuha, or kung unsa man ang mga buluhaton, no, nga nakapalayo sa imuha diha sa Ginoo, kung kinsa man nga tao, no, nga sa una, grabe kayo ang pag-serve sa Ginoo, no? Grabe kayo commitment, no? Pero sa diha nga niabot ni siya nga tao sa imong life, no? Nakababag na hinuon sa imong pagpangalagad sa Ginoo, then I tell you, it's not from God. Amen? Because dili na yalaw ni Lord, no? Nga dili na mag-ask si Lord for you to do something nga makahinder or makapalayo sa imuhang relasyon diha sa Ginoo. In 1 Kings chapter 8 verse 61, no, gingon dire, and may your hearts be fully committed to the Lord our God. May our hearts be fully, amen, be fully committed to the Lord our God, to live by His decrees and obey His commands as at this time. No? So let our hearts be fully committed to the Lord in all seasons of our lives. No, bisag unsa pa na nga season sa ato ang kinabuhi, bisag unsa pa na nga storm sa atong gipangagian karon, but let us be fully committed to the Lord our God. Amen. As well as if there are storms in our life, no, it also reveals the level of our maturity. Pag naadi ay mga storm sa ato ang kinabuhi, it will also reveal, no, kung unsa ta ka mature, no, diha sa Ginoo, no. Pag naay mga storm sa atong life, no, are we using these storms for us to mature, no? Pag naatay mga problema, pag naatay mga gipangagian, are we using this one for us to grow more in the Lord, no? Para mo mature pa ta sa atong pag-serve sa Ginoo, no? Kung sa una, no, wala pa ka nakaila sa Ginoo, no? Pag naa kay dili ganahan, no? Pag naa kay dili ganahan nga gibuhat sa imo, no? Unsa man no? Unsa man nga problema, no? Kanang madala pa ba nig sinumbagay, no? Madala pa ba ni og hilak, no? Madala ba ni og hilak, no? Muna nga pag naa ay mga situation sa ato ang mga kinabuhi, no?
pag naay mga storms or naay mga circumstances sa ato ang life, no, it reveals our level of maturity, no. So pag naay storms sa imong life, no, diha nimo makita, no, kung nag-mature ba gid ta sa Ginoo. Because I believe, no, sa diha nga we are like a tree planted by streams of water, no. Muratag sama sa kahoy ba, no, nga naagyud diha kanunay no gag-grow in the Lord, no. So meaning to say ang atong relationship sa Ginoo dili siya stagnant, no. Ang atong relationship sa Ginoo growing, no, growing, no. Kung unsa ta sa una, no, lahi na ta karon, no, because we are growing, we are maturing, we are not like before, no. So naagyoy distinction, naay kalainan, no. Muna nga pag naay mga storms sa atong life, no, ang uban, no, pag naay mga storms sa ilang life, no, tungod kay akong tron di man lagi nimo makita ang level sa maturity, no. Usay dugay na nga Christian, no, pero pag naay mga storms sa ilang life, no, maura gyapon, no, magsige gyapon pahangin, no, maglabay-labay lang gyapon og bato sa dalan, no, maguyod-guyod dayon sa lata, no. Dayon ang uban, no, dili na dayon mo reply, no, mang sin zone na dayon, no. So you see, we don't get it, no. Wala gid nato nasabdan, no. Unsay katuyuan sa storm sa atuang kinabuhi. It reveals the level of our maturity, no. So kung naay mga storm sa atong life, unsa man atong respond, unsa man atong reaction, no. Binata pa bagyapon, no. Pariha pa bagyapon sa una, no, nga wala pa ta nakaila sa Ginoo. But I declare karon, dili na mao. You are maturing in the name of Jesus. Ga-matured na ka diha ni Lord. Amen, no? Mauna nga ayo pag-stay in that level, no? Ang plano sa Ginoo is not to harm you, no? Ayo kahadlok, no? Namong giuban, no, dasig kaayo pero pag daay mga storm sa ilang life, no? Mahadlok sila, no? Pag daay mga promotion, no, gamiton sila ni Lord, no? I-promote sila sa pagka-cell leader, no? Mahadlok sila, no? Mahadlok ko kay basin di ko replyan, no? Wala pa gani gisugdan, no? Mahadlok na dayon, no? But remember, ang plano sa Ginoo for us to mature, for us to grow in faith, no? For us to mature in serving the Lord, no? In Philippians chapter 3 verses 12 to 15, no, giingon dire, not that I have already attained or am already perfected, but I press on. Ignay mong abay, press on. That I may lay hold of that for which Christ Jesus had also laid hold of me. In verse 13, brethren, I do not count myself to have apprehended, but one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. In verse 14, I press toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. Therefore, let us, as many as are mature, have this in mind. And if in anything you think otherwise, God will reveal even this to you, no? Muna nga pag naay mga storm sa ato ang life, no, atong dumduman, we must forget these things which are behind, no. Kalimtan na nato to unsa tong nahitabo kagahapon, unsa nahitabo last week, no, unsa nahitabo atong niaging bulan, atong pa nahitabo sa 25 years ago, no, sa bata pa ka, no, atong nagmahay ka, no. One thing that we do, forgetting those things which are behind and reaching forward to those things which are ahead. Amen? That's what we are going to do. For us to be mature, we must forget all the things which are behind. Biyain na, no? Katong gwapo nga nakapasakit sa imo, no? Biyain na, no? Biyain na. Amen? And we must press on. We must reaching forward to those things which are ahead, no? Press on lang, igsuon, no? Press on, no? Keep on moving forward, forgetting the former things, no? Kalimtan na to tanan, ug ang atong lantawon, no? Reaching forward to those things which are ahead, no? Kay kung sige pa tagbalik-balik ana, no, ato lang nang daydayon, no, di kita mo mature, di kita mo grow, no? But the moment we leave those things behind,
ug maglantaw ta sa unahan, then I believe, no, ato i-change itong perspective da, no, karong kabuntagon ato i-change, no, nga, limtan na yun ako, kay gusto kong mature, gusto kong grow, no, the moment kay nana ang decision sa atong life, then I believe, no, nagsugod na ta og mature, nagsugod na ta og grow, tungod kay wala na ta nagpuyo sa ato ang past, but we are now reaching, no, we are now reaching forward to those things which are ahead. So let us keep on growing in the Lord. No, ignay mong abay, press on. Number 4, no? It reveals the health of our attitude, no? So pag naa day mga storms sa ato ang kinabuhi, no? It reveals the health or the condition of our attitude, no? Like for instance, no, pagdaghan kwarta, no, praise the Lord, no, thank you Jesus, hallelujah, no, grabe makalimpyog balay, no, apil atop, no, malimpyuhan gyud, no. Pero pag wala nay kwarta, no, grabe luoy king mga bata ba, no, luoy king anak, no, kay ayaw surang-surang diha ha, kay na si paon di ka karon, no. So grabe isog kayo, no, igsurang-surang nga na masipaan ta ka, no, makusian ta kakaron, no? So, pag naadi ay mga storms sa ato ang kinabuhi, it will reveals the health of our, or the health or the condition of our attitude, no? So, kumusta man ang atong attitude, no? Thank you, Lord, no? Munang giingon, no? In Galatians chapter 5, verses 22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, and verse 23, gentleness and self-control. Thank you, Lord. No? Against such things, there is no law. No? So sa diya-day nga natin mga storm sa ato ang kinabuhi, no? Mauna ni ang atong attitude karon. No? Naa na tay joy, naa tay love, kay mao man ni ang fruit of the Spirit, naay peace, kindness, goodness, faithfulness, naay gentleness, and self-control. Thank you, Lord. Amen? Number 5, no? Pag naday mga storms sa ato ang kinabuhi, it reveals the measure of our teachability. No? In 2 Timothy chapter 3, verse 16, all scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right, no? Pag naa di ay mga storm sa ato ang kinabuhi, diha po di ay ma-reveal, no? Diha po nato masukod kung teachable pa ba gihapon ta, no? Napoy uban ng mga tao, no, nga of course ako ba ano pag na sila yung mga gipangagian, no, kanang mag-seek gid sila counsel, magpatambag gid sila, no, pag nanay mga things that are beyond their control, manawag yun na pastor sa umanin, no, pero napoy uban no, nga pag na sila yung mga gipangagian, no, mutago na noon, no, mutago, magpahangin, maglabay-labay bato, no, guyod-guyod lata, no, pero sa diha di nga na-storm sa atong life, no, diha day ma-measure nga teachable pa ba gihapon ta, no? Kay condition magihapon na sa ato ang heart, no? In Proverbs chapter 9 verse 9, give instruction to a wise man and he will be wiser still. Teach a just man and he will increase in learning. Amen. So if there are storms in our lives, no? It will reveal the measure of our teachability. Amen. So karong kabuntagon, no, I hope and I pray no nga atong nasabtan nga pag naa di ay mga storm sa ato ang kinabuhi, no, it does not mean to destroy us, no. Wala na gialaw ni Lord para i-destroy ta, no. But mauning mga 5 kabutang, no, pares akong giingon kaganina, the storms of life will reveal the nature of our faith. It reveals the strength of our commitment. It reveals the level of our maturity. It reveals the health of our attitude. And it reveals the measure of our teachability. No? Mo na nga karong kabuntagon, no? Regardless kung unsa man ang atong mga gipangagian karon, because I know, no, dili ra kamo, no, naay gipangagian. Of course kami napon gigagian, no. I think walay tao nga walay gipangagian, no. Kitang tanan na atay mga gipangagian karon, but we must always remember that these storms na ay purpose ani tanan, no?
Siguro karon dili pa nimo masabtan, no? Siguro karon, no? Nadismaya na ka, no? Na-discourage na ka, no? But in James 1 chapter 2 verses 4, gingon dire, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Meaning to say, kini di ay nga mga trials or mga storms sa ato ang kinabuhi, it will produce perseverance. Do not be discouraged, do not be dismayed, keep on persevering. Persevere, no? Munang gingon nga kung gikapoy nakaog lupad, no? Sige dagan lang, no? Kung gikapoy nakaog dagan, sige lakaw lang, no? Kung gikapoy na pug ka og lakaw, kamang lang. But whatever you do not give up. Always keep on moving forward. Do not stay in that place, no? Consider it pure joy, my brothers and sisters, no? Tanan tanatay giagian, no? But I hope and pray that this morning we will change our perspective. I tell you, do not give up. Ayaw you give up, no? Persevere. No? Pag-persevere, no, diya sa pag-serve nimo sa Ginoo. No? Ayaw ibaba imong commitment sa pag-serve sa Ginoo tungod lang kay naa kay giagian na storm. No? Ayaw ibaba ang imong maturity, no, nga ga-grow nung ta ka in the Lord, pero tungod kay naa kay storm sa imong life, no, ninaog na pug ka, no? Ayaw gialaw nga sa una bago pa ka naka-encounter sa Ginoo, grabe kay ka-teachable, no? Pero tungod ana nga storm sa imong life, no, wala na ka nagpatudlo. Ayaw gialaw nga kana nga storm sa imong life makapawala sa imong pagtuo sa Ginoo. But please be reminded to consider it pure joy, my brothers and sisters. Tungod kay let perseverance finish its work. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work. Ayaw tapusa sa trial, no? Lisod kaayo, no, sa dagan sa kinabuhi, no? Lisod kay ba, no? Karab itong mananaw tag salida, no? Pag mananaw tag salida, no, walay lami kung no maglagot ka ni tanong nga ang ending, no? Unsa man to ending, oy? Grabe namatay man, unsa man to pangit man kay ending, no? Pati gani sa mga salida, no? Naana tayo thought ba, no? Naana tayo kuan nga dapat ang ending ani, happy ending. Dapat nindot gid ang ending, no? Tugod kay ang atong mind na condition na. In the same way sa dagan sa ato ang kinabuhi, unsa may story sa imong life karon, ayaw gitugot nga diha ra kataman. Ayaw gitugot ba nga pangit ang ending sa imong life, no, nga example no si Christine, no? Giabot, no, gwapo kaayo no, gipakatawo sa Ginoo, no, before I formed you in the womb, I knew you, before you were born, I set you apart, and then naay giabot nga storm sa iyang kinabuhi, and then nag-stop siya sa pag-serve sa Ginoo. So pangit kaayo, no? Walay kalami-lami nga story. But let perseverance finish its work. Right now, I don't know what your storm is, but let perseverance finish its work. Para asa man, when you persevere so that you may be mature and complete, not lacking anything. Dili gusto si Lord nga naay magkulang sa imuha. So if there are times na naay problema, naay mga trials sa atong life, tungod kay gusto si Lord not lacking anything for us to be complete and for us to be mature. Amen? In Isaiah 59 verse 19, when the enemy comes in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. Munang giingon that when the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him. So when the enemy shall come in like a flood, no? Notice, no? Nga wala giingon diri nga if he comes, no? Pero ang giingon diri, but when he comes, no? Pag ang enemy mukam siya kay mo gina ang trabaho, no, to kill, to steal and to destroy, but when he comes, no?
throwing floods in our lives, so for sure, naata in a battle, no? Because every day, no, kabalo man ta, every day is a battle. But when Satan opposes, no, sa diha nga ma-overwhelm ta sa mga butang nga atong ipangagian or sa mga tao sa atuang kinabuhi, remember that you are not alone. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. So the Holy Spirit is with you, watching your back, surrounding you, and protecting you. In Isaiah chapter 41 verse 10, gingon dire, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Amen? So regardless kung sa ato ang mga trials or storms sa ato ang kinabuhi, please bear in mind, no, ayaw gyud kalimot that you are not alone. No? Love kaayo ka ni Lord. No? Do not fear, for the Lord is with you. No? So karon nga kabutagon, no, tanan nga mga pagkadismaya, no, tanan nga mga pagkadiskurahi, no, just shake it off, no, knowing that the Lord will strengthen you, knowing that the Lord will help you, and knowing that the Lord will uphold you with His righteous right hand. Amen? When we say uphold, no, sa lain nga translation ng uphold, meaning to say, to confirm or to support, no? So nindot kayo, no, whatever nga atong giagian sa ato ang life, naa di ay si Lord kanunay naga-support sa atoa. Amen? So this morning, let us pray. Hallelujah, Lord. We thank you, O God, ani nga kabuntagon, Lord. Salamat kaayo, Ginoo, sa imuhang word, O God, and for reminding us, Lord, for your plans is to prosper us and not to harm us, plans to give us hope in the future, O God. Lord, imuhang plano sa amua, dili minimo i-harm, Lord. But ang imuhang plano, ano na yung mga storms sa among mga kinabuhi, Lord. But I pray, Lord, that you will give us the strength, you will give us the grace, O God, that we will keep on persevering, Lord. We thank you for your grace, we thank you for your mercy, O God, that regardless nga unsa nga storms among gipangagian karon, Ginoo, Lord, to persevere me, Lord, because we know, O God, nga sa diha nga mo persevere me, Lord, we will be mature, complete, and not lacking anything, O God. We thank you, Lord, and we love you so much, O God. In Jesus' name, amen and amen.